Mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-6 na kabanata ng ikalawang aklat ng Samuel. At ang kabanata pong ito ay nagpapakita ng yung gustong ibalik ni David ang Ark ng Covenant sa Jerusalem. Ang Ark of Covenant po ay simbolo ng presensya ng Diyos sa Israel. Matagal itong napabayaan ng panahon ni Saul. Dito makikita din natin na may tamang paraan ng paglapit sa Diyos, may banal na presensya ang Panginoon at may kagalakan kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng kanyang salita, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Dalangin namin, Lord, turuan niyo kami. Buksan mo ang aming mga kaisipan, ang aming spiritual eyes, Panginoon, ang aming mga puso, upang higit naming maunawaan ang iyong mga salita at lalo ka naming maparangalan sa Espiritu at katotohanan. We give you glory, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1. Pagkatapos ito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin ang kaba ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inalalaya ng 2 anak nito na sina Uza at Ahio. Si Ahio ay nauuna sa paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila ay umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamborin, kastaneta at pompyang. So dito po makikita natin nagtipon si David ng 30,000 mga kalalakihan para kunin po ang Ark of Covenant sa bahay ni Abinadab. So dito makikita natin masaya ang buong Israel, may instrumento, nagtutugtugan sila, may nag-aawitan at merong pagdiriwang or selebrasyon. Pero may problema, hindi nila dinala ang Ark ayon sa utos ng Diyos. Nilagay nila ito sa bagong kariton, gaya ng ginawa ng mga Philistines noon. So sa kautusan po ng Panginoon, ang Ark ay dapat pasan ng Levita gamit ang mga poles. Mababasa natin yan sa chapter 4 ng Numbers. So dito, makikita po natin, hindi sapat ang sincerity lang. Mahalaga din yung obedience. Maraming tao ngayon emotional sa pagpupuri or pagsamba, active sa ministry, pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, God is not only after passion. He also desires reverence and obedience, So, pwede palang masaya ang worship, pero mali ang paraan. Pwedeng masaya ang paglilingkod, pero mali ang pagsunod. Sometimes, iniisip ng tao, dahil, ang mahalaga, nandito ka, naglilingkod ka sa Panginoon, pero mali po ang posisyon at pinanghahawakan ng kanilang estado sa kanilang relasyon, sa kanilang buhay. Naglilingkod sila sa paraan nila, hindi sa paraan ng Panginoon. At iyan po ay isang basihan, na hindi nalulugod ang ating Panginoon. Kasi ang gusto ni Lord ay ang tamang pagsunod sa kanyang utos. Nang malapit na sila sa may giikan, ninakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaba ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawang iyon. Noon namatay si Uza sa tabi ng kaba ng tipan. So dito po makikita natin nang matalisod ang mga baka kasi mali nga po yung kanilang paraan ng pagdala ng Ark of Covenant. So hinawakan ni Uza ang Ark para hindi ito mahulog. So biglang pinatay siya si Uza ng Panginoon. Maraming tao ang nagtatanong bakit parang sobrang higpit ng Diyos. Ang issue po dito hindi yung paghawak niya. Ang issue dito ay ang pagkawala ng kanyang paggalang sa kabanalan ng Panginoon. Kasi hindi po siya pwedeng hawakan ng kahit sino. Ang Ark of Covenant ay banal at si Uza, kahit maganda yung kanyang intensyon, nilabag niya pa rin ang utos ng Panginoon. Ang isang mahalagang bagay na kailangan nating matutunan dito,
good intention do not replace holy obedience. Ano po, hindi mapapalitan or hindi matatapalan, no, ng ating magandang intensyon yung banal na pagsunod, no? Kaya minsan nasasanay tayo ng holy things, no, sa ministry, sa preaching, sa worship, sa church activities, pero nawawala ang paggalang natin sa Diyos. Pwede kang malapit sa ministry pero malayo ang puso sa Panginoon. Verse 8, nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza hanggang ngayon. Ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza. Dahil dito ay natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaba ng tipan? Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni Obed Edom na taga Gat. Ano po? So dito makikita natin na takot, no? Nagkaroon siya ng takot sa Panginoon. Ang hari na si David. Ano po? Sinabi niya, how can the ark of the Lord come to me? Sabi niya ganyan, hindi muna niya itinuloy yung pagdala sa ark sa Jerusalem, no? Sometimes may mga pangyayari na hindi natin maintindihan tungkol sa Panginoon, no? May season na confused tayo, may season na sobra tayong hurt, may season na sobra tayong takot, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi mabuti ang Diyos. Ano po ang problema minsan? Hindi yung presence ng Diyos, kundi ang paraan ng paglapit natin sa Kanya. So verse 11, 3 buwang na natili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed Edom at ang kanyang sambahayan. So dito po makita natin iniwan yung Ark of Covenant sa bahay ni Obed Edom, ano po, ng 3 buwan. At dito makikita natin pinagpala ng Panginoon ang buong sambahayan ni Obed Edom. So tandaan po natin dito na makikita natin sa story na to na ang presensya ng Diyos ay hindi sumpa, no, sa tama ang puso, no? Ito po ay isang pagpapala. Kaya kapag ang Diyos ang sentro ng tahanan, may kapayapaan, may spiritual growth, may blessing at may direction. Hindi perfect ang family, no? Hindi perfect na family ang kailangan, no? Kundi yung willing na tahanan para sa presensya ng Diyos. 12. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed Edom. Ito ay ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinakabatang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. So dito po makikita natin, no, kinuha uli ni David, no, David brings the ark in the right way na po. Ano po? Ngayon, natuto na si David, no? May sacrifices, may reverence, may worship, at may tamang pagsunod. At dahil dito, nakita din natin si David, sumasayaw siya with all his might before the Lord. Ano po? Kaya kapag naranasan mo yung grace and yung power ng presence ng Diyos, hindi ka mahihiyang sumamba. Ano po, hindi concerned si David sa image niya. Mas mahalaga sa kanya ang presence ng Diyos kaysa reputation. Kaya kung mapapansin po niyo, pag nag-overflow yung galak sa puso mo, pag sobrang on fire ka, sa pagsamba mo, hindi mo iniisip kung sino yung katabi mo, sino nasa harapan mo, nasa likuran mo, kasi nakafocus ka sa Diyos at sineselebrate mo yung kanyang presence. Ano po, kaya kapag naranasan talaga natin ang Panginoon, na walang pwedeng maghadlang or walang pwede na makapagpatahimik sa atin. Ano po? Ang totoong worship, hindi siya performance. Hindi rin siya para magpasikat. Ano po? Hindi po ito para sa sarili natin o sa ibang tao. Ito po ay overflow ng puso na sobrang grateful sa Panginoon. So yan. So verse 16, sabi po dito, nang sila'y papasok na sa lungsod ni David at naglulundag at nagsasayaw nang siya'y madungawa ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. So si Mikal, dati niyang asawa, so dinispice niya po si David. Habang sumasamba si David, si Mikal naman ay nanonood lang at kinukutya siya sa puso niya. So pwede pala yun, no?
yung mga tao na nakatingin sa'yo, hindi lahat yan humahanga, hindi lahat yan nakakaunawa. Some of them ay pwedeng lumilibak, no? Or nagkukutya sa atin. So, may mga taong hindi maintindihan ang passion natin sa Diyos, no? Habang tayo ay umiiyak sa pagsamba, committed sa ating ministry, passionate tayo sa Panginoon, may mga taong tatawa or manghuhusga sa atin. Pero tandaan natin na mas mahalaga ang approval ng Diyos kaysa ang approval ng tao. 17, ipinasok nila sa tolda ng angkaban ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. 20, pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mikal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh sapagkat sa halip ng iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel at patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh. At gagawa pa ng mas masahol dito sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. So dito nga makikita natin, no, kinutya ni Mikal si David dahil parang walang dignidad, no? Yun yung tingin niya po, no? Pero sinabi ni David, I did it for the Lord, no? I did it before the Lord. Sinabi ng Bible na si Mikal ay naging baog. Ano po? Dito makikita natin yung critical spirit can produce spiritual barrenness. Ano po? Kapag puro pride, criticism, coldness, namamatay yung joy at intimacy sa Panginoon. So, dito makikita po natin, no, sa buong kabanatang ito, makikita natin yung kabanalan ng Diyos. Hindi casual ang Diyos, karapat-dapat talaga natin siyang igalang. Makikita rin po natin na ang nais ng Diyos ay ang pusong sumusunod. Hindi sapat yung magandang intensyon lang. Obedience is better than religious excitement. Makikita rin natin, God's presence brings blessing. Ang presensya ng Diyos ay tunay na kayamanan sa buhay natin, no? Hindi pera, hindi title, hindi rin yung kasikatan or fame. Tandaan natin, true worship requires humility. Si David, hari siya, pero handa siyang magpakababa sa harap ng Diyos. Kaya, nawa ay meron tayong natutunan, no, sa pag-aaral ng kanyang salita. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gusto ng blessing ng Panginoon, pero hindi yung presence niya. Gusto nila ng healing, provision, success, answered prayers, pero ang greatest blessing is God Himself. Ano po, katulad ni David, dapat sabihin natin, Lord, mas importante ang presensya mo kaysa yung comfort ko. At kapag bumalik ang presence ng Diyos sa puso natin, babalik niya rin sa atin yung joy, yung peace, yung passion, at ang tunay na pagsamba. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lamang ang papuri.